Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 239. Lumang Tipan, 2 Chronicles 20, 2 Chronicles 30, 2 Chronicles 31:1. Nagsimulang maghari si Ezekias noong siya ay 25 taong gulang at naghari siya ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abijah na anak ni Zacarias. Ginawa niya ang tama sa mga mata ni Yahweh at sinusunod ang lahat ng halimbawang ginawa ni David, na kanyang ninuno. Sa unang taon ng kanyang paghahari, sa unang buwan, binuksan ni Ezekias ang mga pintuan ng tahanan ni Yahweh at isinaayos ang mga ito. Dinala niya ang mga pari at mga Levita at tinipon silang lahat sa patio sa silangang bahagi. Sinabi niya sa kanila, "Makinig kayo sa akin, kayong mga Levita. Italaga ninyo ang inyong mga sarili kay Yahweh, at italaga ninyo ang tahanan ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, at inyong alisin ang karumihan mula sa banal na lugar. Sapagkat lumabag ang ating mga ninuno at ginawa nila ang masama sa paningin ni Yahweh na ating Diyos, siya ay tinalikuran nila, tumalikod sila mula sa lugar na pinananahanan ni Yahweh. Isinara din nila ang mga pintuan ng mga portiko at pinatay ang mga lampara. Hindi sila nagsunog ng mga insenso o naghandog ng mga alay na susunugin sa banal na lugar para sa Diyos ng Israel. Kaya ang puot ng Diyos ay bumagsak sa Juda at Jerusalem, at sila ay ginawa niyang halimbawa ng pagkatakot, pagkasindak at kahihiyan, gaya ng inyong nakikita sa sarili ninyong mga mata. Ito ang dahilan kung bakit namatay sa Tabak ang ating mga ama, at nabihag ang ating mga anak at mga asawa dahil dito. Ngayon, nasa aking puso na gumawa ng isang kasunduan kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, nang sa gayon ay maaaring mawala ang kanyang matinding galit sa atin. Mga anak ko, huwag na kayong maging tamad, sapagkat pinili kayo ni Yahweh upang tumayo sa harapan niya at sumamba, at upang kayo ay maging mga lingkod niya at magsunog ng insenso. At nagsitayuan ang mga Levita, ang mga lalaking sinamahat na anak ni Amasai, si Joel na anak ni Azarias, mula sa angkan ni Kohat, at mula naman sa mga angkan ni Merari, si Kish na anak ni Abdi, at Azarias na anak ni Jehalalel, at mula sa mga Gershonita, si Joa na anak ni Zimna at Eden na anak ni Joa, at sa mga anak naman ni Elisaphan, sina Simri at Jael, at sa mga anak ni Asaph, sina Zacarias at Matanayas, sa mga anak ni Heman, sina Jehiel at Simei, at sa mga anak ni Jeduthun, sina Semias at Uziel. Tinipon nila ang kanilang mga kapatid, itinalaga nila ang mga sarili nila kay Yahweh at pumasok gaya ng iniutos ng hari, na sumusunod sa mga salita ni Yahweh upang linisin ang tahanan ni Yahweh. Pumasok ang mga pari sa kaloob-loobang bahagi ng tahanan ni Yahweh upang linisin ito, inilabas nila sa may patio ng bahay ang lahat ng mga maruruming nakita nila sa templo ni Yahweh. Kinuha ng mga Levita ang mga ito upang dalhin sa batis ng Kidron. Ngayon, nagsimula sila sa unang araw ng unang buwan upang italaga ang tahanan kay Yahweh, at sa ikawalong araw ng buwan, nagpunta sila sa portiko ni Yahweh. Itinalaga nila ang tahanan ni Yahweh sa loob ng 8 araw. Natapos sila sa 16 na araw ng unang buwan. Pagkatapos nagpunta sila kay Haring Ezekias sa loob ng palasyo at sinabi, "Nalinis na namin ang buong tahanan ni Yahweh, ang altar para sa mga handog na susunugin kasama ang lahat ng mga kasangkapan nito, at ang mesa ng tinapay na handog kasama ang lahat ng mga kasangkapan nito. Higit pa rito, naihanda at naitalaga na namin kay Yahweh ang lahat ng bagay na itinapon ni Haring Ahaz nang lumabag siya noong panahon ng kanyang paghahari. Tingnan ninyo, nasa harapan ng altar ni Yahweh ang mga ito." Pagkatapos, gumising ng maaga si Haring Ezekias at tinipon ang mga pinuno ng lungsod, pumunta siya sa tahanan ni Yahweh. Nagdala sila ng 7 lalaking baka, 7 lalaking tupa, 7 kordero, at 7 lalaking kambing, bilang handog para sa kasalanan ng kaharian, para sa santuaryo, at para sa Juda. Inutusan niya ang mga pari, ang mga anak ni Aaron, na ialay ang mga ito sa altar ni Yahweh. Kaya kinatay nila ang mga lalaking baka, at kinuha ng mga pari ang dugo at iwinisik ito sa altar. Kinatay nila ang mga lalaking tupa at iwinisik ang dugo sa altar,
kinatay din nila ang mga kordero at iwinisik ang dugo sa altar. Dinala nila sa harapan ng hari at ng kapulungan ang mga lalaking kambing para sa handog sa kasalanan, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga ito. Pinatay ng mga pari ang mga ito, at ginawa nila ang handog para sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng mga ito sa altar, upang maging kabayaran sa mga kasalanan para sa buong Israel sapagkat iniutos ng hari na ang alay na susunugin at handog para sa kasalanan ay dapat gawin para sa buong Israel. Inilagay ni Ezekias ang mga Levite sa tahanan ni Yahweh na may mga pampyang, mga alpa at mga lira, isinasaayos ang mga ito ayon sa utos ni David, ni Gad na propeta ng hari, at ng propetang si Nathan, sapagkat ang utos ay mula kay Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Tumayo ang mga Levita na may mga instrumento ni David at ang mga pari na may mga trumpeta. Inutusan sila ni Ezekias na ihandog sa altar ang alay na susunugin. Nang magsimula ang pag-aalay, nagsimula rin ang awit para kay Yahweh na may kasamang mga trumpeta, kasama ang mga instrumento ni David na hari ng Israel. Sumamba ang buong kapulungan, umawit ang mga mang-aawit at tumugtog ang mga manunugtog ng trumpeta, nagpatuloy ang mga ito hanggang sa natapos ang pagsusunog ng mga alay. Nang matapos nila ang mga pag-aalay, yumukod at sumamba ang hari at ang lahat ng kasama niyang naroon. Bukod pa rito, inutusan ni Haring Ezekias at ng mga pinuno ang mga Levita na umawit ng mga papuri kay Yahweh gamit ang mga awit ni David at ng propetang si Asaph. Umawit sila ng mga papuri ng may kagalakan at nagsiyukod sila at sumamba. At sinabi ni Ezekias, "Ngayon, pinabanal ninyo ang inyong mga sarili kay Yahweh. Pumunta kayo rito sa tahanan ni Yahweh at magdala ng mga alay at handog ng pagpapasalamat." Nagdala ang kapulungan ng mga alay at mga handog ng pagpapasalamat, lahat ng may pusong nagnanais ay nagdala ng mga alay na susunugin. Ang bilang ng mga handog na susunugin na dinala ng kapulungan ay 70 lalaking baka, 100 lalaking tupa at 200 lalaking kordero. Lahat ng mga ito ay para sa alay na susunugin para kay Yahweh. Ang mga hayop na itinalaga kay Yahweh ay 600 baka at 3,000 tupa. Ngunit kakaunti ang bilang ng mga pari upang balatan ang lahat ng mga alay na susunugin, kaya tinulungan sila ng mga kapatid nilang mga Levita, hanggang matapos ang gawain, at hanggang sa may talaga ng mga pari ang kanilang mga sarili kay Yahweh, sapagkat higit na maingat ang mga Levita sa pagtatalaga ng kanilang mga sarili kaysa sa mga pari. Sa karagdagan, mayroong napakaraming alay na susunugin, ginawa ang mga ito kasama ang taba ng mga alay pangkapayapaan, at mayroong inuming handog sa bawat alay na susunugin. At nagawa ng may kaayusan ang seremonya sa tahanan ni Yahweh. Nagsaya si Ezekias, gayon din ang mga tao, dahil sa inihanda ng Diyos para sa mga tao, sapagkat mabilis na natapos ang gawain. Nagpapunta si Ezekias ng mga mensahero sa buong Israel at Juda, at sumulat din ng liham sa Ephraim at Manasseh, na kinakailangan nilang pumunta sa tahanan ni Yahweh sa Jerusalem, upang ipagdiwang ang Pasko ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sapagkat ang hari, ang kanyang mga pinuno, at ang lahat ng kapulungan sa Jerusalem ay nagsanggunian, at napagpasyahang ipagdiwang ang Pasko sa 2 buwan. Hindi nila ito maipagdiwang kaagad, sapagkat hindi sapat ang bilang ng mga paring nakapaglaan ng kanilang sarili para kay Yahweh, at hindi rin nagtipon-tipon ang mga tao sa Jerusalem. Ang planong ito ay tama sa paningin ng hari at ng buong kapulungan. Kaya gumawa sila ng kautusan na kinakailangan ipahayag sa buong Israel, mula sa Beersheba hanggang sa Dan, na kinakailangang pumunta ang mga tao sa Jerusalem upang ipagdiwang ang Pasko ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa katunayan, hindi nila ginanap ito sa napakaraming bilang na gaya ng iniutos sa kasulatan. Kaya pumunta sa buong Israel at Juda ang tagapagdala ng sulat na daladala ang sulat mula sa hari at sa kanyang mga pinuno, ayon sa utos ng hari. Sinabi nila, "Kayong mga taga-Israel, manumbalik kayo kay Yahweh, ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Israel, upang muli siyang bumalik sa mga nalalabi sa inyo na nakatakas mula sa kamay ng mga hari ng Assyria.
Huwag kayong maging katulad ng inyong mga ninuno o kaya ng inyong mga kapatid, na nagkasala laban kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, kaya ibinigay niya sila sa pagkawasak, gaya ng inyong nakita. Ngayon huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad ng inyong mga ninuno, sa halip, ibigay ninyo ang inyong sarili kay Yahweh at pumunta kayo sa kanyang banal na lugar, na kanyang itinalaga kay Yahweh magpakailanpaman, at sambahin ninyo si Yahweh, ang inyong Diyos, upang mawala ang kanyang malaking galit sa inyo. Sapagkat kung muli kayong babalik kay Yahweh, makakatagpo ng kahabagan ang inyong mga kapatid at mga anak sa harapan ng mga bumihag sa kanila, at muli silang babalik sa lupaing ito. Sapagkat si Yahweh, ang inyong Diyos, ay mapagbiyaya at maawin, at hindi niya ibabalang ang kanyang mukha palayo sa inyo, kung babalik kayo sa kanya. Kaya dumaan ang mga tagapagdala ng sulat sa bawat lungsod sa buong rehiyon ng Ephraim at Manasseh, hanggang sa Zebulun, ngunit pinagtawanan at kinutya sila ng mga tao. Gayunpaman, may mga kalalakihan sa Azer at Manasseh at Zebulun na nagpakumbaba, at pumunta sa Jerusalem. Nasa Juda rin naman ang kamay ng Diyos, upang bigyan sila ng isang puso, upang sumunod sa utos ng hari at mga pinuno ayon sa salita ni Yahweh. Maraming tao, isang napakalaking kapulungan, ang nagsama-sama sa Jerusalem upang ipagdiwang ang pista ng tinapay na walang lebadura sa ikalawang buwan. Tumindig sila at inalis ang mga altar na nasa Jerusalem at ang lahat ng mga altar ng insenso, at itinapon ang mga iyon sa batis ng Kidron. At sa 14 na araw ng pangalawang buwan, pinatay nila ang kordero ng Paskwa. Nahiya ang mga pari at mga Levita, at inihandog nila ang kanilang mga sarili kay Yahweh at nagdala sila ng mga handog na susunugin sa tahanan ni Yahweh. Tumayo sila sa kanilang lugar ayon sa kanilang pangkat, sinusunod ang utos na nasa kautusan ni Moises, na lingkod ng Diyos. Iwinisik ng mga pari ang dugo na tinanggap nila mula sa mga kamay ng mga Levita. Dahil marami ang naroroon sa kapulungan na hindi itinalaga ang kanilang mga sarili kay Yahweh, kaya ang mga Levita ang namahala sa pagkakatay ng korderong Pampaskwa para sa lahat ng hindi nakapaglinis upang ilaan ang kordero kay Yahweh. Sapagkat marami sa mga tao, ang karamihan sa kanila ay mula sa Ephraim, Manasseh, Isakar at Zebulun, ang hindi nakapaglinis ng kanilang sarili, gayunpaman kumain sila ng pagkaing Pampaskwa, labag sa nakasulat na tagubilin. Ipinanalangin sila ni Ezekias, na nagsasabing, patawarin nawa ng mabuting Yahweh ang bawat isa na nagtakda ng kanilang mga puso na hanapin ang Diyos, na si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno, kahit na hindi siya malinis ayon sa pamantayan ng paglilinis ng banal na lugar. Kaya pinakinggan ni Yahweh si Ezekias at pinagaling niya ang mga tao. Ipinagdiwang ng mga Israelitang naroon sa Jerusalem ang pista ng tinapay na walang lebadura sa loob ng 7 araw na may labis na kagalakan. Araw-araw nagpuri ang mga Levita at mga pari kay Yahweh, kumakanta kay Yahweh na may mga instrumentong may malakas na tunog. Kinausap ni Ezekias ng may panghihimok ang mga Levita na nakauunawa sa paglilingkod kay Yahweh. Kaya kumain sila sa kabuuan ng pista sa 7 araw, nag-alay sila ng mga handog na pangkapayapaan, at ipinagtapat nila ang kanilang kasalanan kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagpa siya ang buong kapulungan na magdiwang ng 7 araw pa, at ginawa nga nila ng may kagalakan. Sapagkat nagbigay sa kapulungan si Ezekias na hari ng Juda ng 1,000 toro at 7,000 tupa bilang alay, at nagbigay ang mga pinuno sa kapulungan ng 1,000 toro at 10,000 tupa at mga kambing. Maraming bilang ng mga pari ang nagtalaga ng kanilang mga sarili kay Yahweh. Nagalak ang buong kapulungan ng Juda, kasama ang mga pari at mga Levita, at ang lahat ng mga taong dumating mula sa Israel, pati na rin ang mga dayuhan na mula sa lupain ng Israel at ang mga naninirahan sa Juda. Kaya may labis na kagalakan sa Jerusalem, sapagkat simula sa panahon ni Solomon na anak ni David, na hari ng Israel, ay wala pang nangyaring katulad nito sa Jerusalem. Pagkatapos, tumayo ang mga pari at mga Levita at pinagpala ang mga tao. Narinig ang kanilang tinig at umabot ang kanilang dalangin sa kalangitan, ang banal na lugar kung saan naninirahan ang Diyos.
Ngayon nang matapos ang lahat ng ito, pumunta sa lungsod ng Juda ang lahat ng mga Israelita naroon at dinurog ang sagradong halijing mga bato, pinutol ang mga imahe ni Asherah, at giniba ang mga dambana at mga altar sa buong Juda at Benjamin. Ginawa rin nila ito sa Ephraim at Manasseh hanggang sa mawasak nilang lahat ang mga ito. At bumalik ang mga tao ng Israel, bawat isa sa kanyang sariling lupain at lungsod. Itinalaga ni Ezekias ang mga pari sa kanilang mga pangkat at ang mga Levita at isinaayos ayon sa kanilang mga pangkat, itinalaga ang bawat isa sa kani-kanyang gawain, ang mga pari at mga Levita. Itinalaga niya sila upang ihanda ang mga handog na susunugin at mga handog para sa pangkapayapaan, upang maglingkod, upang magbigay pasasalamat, at upang magpuri sa mga tarangkahan ng templo ni Yahweh. Itinalaga rin niya ang ibabahagi ng hari para sa handog na susunugin mula sa kanyang sariling ari-arian, ito ay, para sa umaga at sa gabing handog na susunugin, at ang mga handog na susunugin para sa araw ng mga pamamahinga, sa mga bagong buwan, at sa mga nakatakdang pista, ayon sa nakasulat sa kautusan ni Yahweh. Bukod dito, inutusan niya ang mga taong nakatira sa Jerusalem na ibigay ang mga nakalaan para sa mga pari at sa mga Levita, upang mapag-ukulan nila ng panahon ang kanilang pagsunod sa kautusan ni Yahweh. Nang mailabas ang kautusan, nagbigay agad ng masagana ang mga Israelita ng unang bunga ng butil, bagong alak, langis, pulot, at lahat ng mula sa kanilang inani sa mga bukirin, at masagana rin nilang dinala ang 10 bahagi ng lahat ng bagay. Nagdala rin ang mga tao ng Israel at Juda na naninirahan sa lungsod ng Juda ng 10 bahagi ng bakahan, kawan ng tupa, at ang 10 bahagi ng mga bagay na nailaan kay Yahweh na kanilang Diyos, at inilatag ang mga ito sa maraming banten. Inumpisahan nilang ailatag ang mga banten noong 3 buwan at natapos nila sa 7 buwan. Nang pumunta si Ezekias at ang mga namumuno at nakita ang napakaraming banten, pinagpala nila si Yahweh at ang mga taga-Israel. At tinanong ni Ezekias ang mga pari at ang mga Levite tungkol sa mga napakaraming banten. Sinagot siya ni Azarias, ang pinakapunong pari sa tahanan ni Zadek, at sinabing, nang magsimulang magdala ng mga handog sa tahanan ni Yahweh ang mga tao, nakakain kami ng higit sa sapat at marami pang natira, sapagkat pinagpala ni Yahweh ang kanyang mga tao. At malaking bilang pa rin ang naiwan sa mga ito. Pagkatapos, nag-utos si Ezekias na maghanda ng silid-imbakan sa tahanan ni Yahweh, at inihanda ang mga ito. At tapat silang nagdadala ng mga handog, ng ikapo at ng lahat ng bagay na para kay Yahweh. Si Conanias, na isang Levita, ang tagapangasiwa sa mga ito, at si Simi na kanyang kapatid ang pumapangalawa sa kanya. Sina Jehiel, Azazias, Nahat, Asael, Jerimo, Jozabad, Eliel, Ismakias, Mahat, at Benayas ang mga tagapangasiwa sa ilalim ng pamamahala ni Conanias at si Simei na kanyang kapatid, sa pamamagitan ng pagtalaga ni Ezekias, na hari at si Azarias, na tagapangasiwa sa tahanan ng Diyos. At si Korah na anak ni Imna na Levita, na bantay sa silangang tarangkahan, ang namamahala sa mga kusang kaloob na handog sa Diyos, at siya ang namamahala sa pamamahagi ng mga handog kay Yahweh at ng mga handog na inilaan kay Yahweh. Sa ilalim ng kanyang pamamahala ay sina Eden, Minyamin, Jeshua, Semaya, Amarias, Semaya, Amarias at si Sekanias sa mga lungsod ng mga pari. Sila ang nasa takdang katungkulan upang maibigay ang handog na ito sa kanilang mga kapatid sa bawat pangkat, sa mahalaga at hindi mahalaga. Nagbigay din sila sa mga lalaking may 3 gulang at pataas na kabilang sa talaan ng mga angkan, ang lahat ng pumasok sa tahanan ni Yahweh, ayon sa nakatakda araw-araw, upang gawin ang kanilang tungkulin sa bawat pangkat. Nagbigay din sila sa mga kabilang sa mga talaan ng angkan ng kanilang mga ninuno, at sa mga Levitang 20 at pataas ang gulang, bawat pangkat ay nabigyan ng kani-kanilang tungkulin. Nagbigay sila sa mga kabilang sa talaan ng angkan, kasama ang kanilang mga maliliit na anak, ang kanilang mga asawa, kanilang mga anak na lalaki at mga anak na babae, sa lahat ng kabuuan ng mga tao, sapagkat inilaan nila ang kanilang mga sarili kay Yahweh upang maging banal para sa kanilang tungkulin na ipinagkatiwala sa kanila.
Ang mga pari na kaapo-apuhan ni Aaron, na nakatira sa mga bukirin sa mga nayon na kabahagi ng kanilang mga lungsod, o sa bawat lungsod, doon ay may pinangalanan na mga kalalakihan na nakatalaga upang magbigay ng bahagi para sa lahat ng mga kalalakihang kasama ng mga pari, at ang lahat nakabilang sa talaan ng angkan na kasama ng mga Levita. Ginawa ni Ezekias ang mga ito sa buong Juda. Ginawa niya kung ano ang mabuti, tama, at tapat sa harapan ni Yahweh na kanyang Diyos. Sa bawat proyekto na kanyang sinimulan sa paglilingkod sa tahanan ng Diyos, sa batas, at sa mga kautusan, upang hanapin ang kanyang Diyos, ginawa niya ito ng buong puso, at nagtagumpay siya. Bagong tipan. 2 Corinthians 12 minuto pasado 1:22. Ipinagmamalaki namin ito, ang patoto ng aming budi. Dahil sa malinis na hangarin at katapatan sa Diyos kaya kami namuhay sa mundo. Ginawa namin ito lalong-lalo na sa inyo, at hindi sa karunungan ng mundo, ngunit sa halip sa biyaya ng Diyos. Hindi kami sumulat sa inyo ng anumang bagay na hindi nyo mababasa o maiintindihan. Ako ay nagtitiwala na naintindihan na ninyo kami ng bahagya. At nagtitiwala ako na sa araw ng ating Panginoong Hesus, kami ay inyong ipagmamalaki, katulad ng pagmamalaki namin sa inyo. Dahil nagtitiwala ako tungkol dito, nais kong una kayong puntahan, upang matanggap ninyo ang pakinabang ng 2 pagbisita. Balak kong bumisita sa inyo sa pagpunta ko sa Macedonia. Pagkatapos nais kong bumisita muli sa inyo sa aking paglalakbay galing Macedonia at upang matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Judea. Nang nag-iisip ako ng ganito, nag-aalinlangan ba ako? Binalak ko ba ang mga bagay ayon sa pamantayan ng mga tao, upang masabi ko ang oo, at hindi ng sabay? Ngunit kung paanong ang Diyos ay tapat, hindi natin sasabihin ng sabay ang oo, at hindi. Dahil si Jesu Kristo na anak ng Diyos na ipinahayag namin ni Silvanus at Timoteo sa inyo, ay hindi oo, at hindi. Kundi laging oo, dahil ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay oo, sa Kanya. Kaya sa pamamagitan din niya, magsasabi tayo ng Amen, sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon ang Diyos na nagpatibay sa amin at sa inyo kay Kristo, at Kanya tayong sinugo. Nilagay niya ang kanyang tatak sa atin at ibinigay ang Espiritu sa ating mga puso bilang katiyakan sa kung ano ang ibibigay niya sa atin pagkatapos. Mga awit. Psalm 103:13-22. Kung paanong may pagkahabag ang isang ama sa kanyang mga anak, gayon din pagkahabag ni Yahweh sa mga nagbibigay ng parangal sa kanya. Dahil alam niya kung paano tayo binuo, alam niya na tayo ay alabok. Pero ang tao, parang damo ang kanyang mga araw, lumalago siya tulad ng isang bulaklak sa isang bukid. Hinihipan ito ng hangin, at ito ay naglalaho, at wala man lamang makapagsabi kung saan ito minsang tumubo. Pero ang katapatan sa tipan ni Yahweh ay magpasawalang hanggan sa mga nagbibigay parangal sa kanya. Ang kanyang katwiran ay umaabot sa kanilang mga kaapo-apuhan. Iniingatan nila ang kanyang tipan at tinatanda ang sumunod sa kanyang mga tagubilin. Itinatag ni Yahweh ang kanyang trono sa mga kalangitan, at pinamamahalaan ang bawat isa ng kanyang kaharian. Bigyang papuri si Yahweh kayong mga anghel na napakalakas at sumusunod sa kanyang salita, na masunurin sa kanyang mga kautusan. Bigyang papuri si Yahweh lahat ng kanyang hukbo ng mga anghel, kayo ay kanyang mga lingkod na nagsasagawa ng kanyang kalooban. Bigyang papuri si Yahweh lahat ng kanyang mga nilalang, sa lahat ng mga lugar kung saan siya naghahari. Pupurihin ko si Yahweh ng buong buhay ko. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbabalik tanaw sa pagpapanumbalik at pag-aalay na nakita noong panahon ni Hezekiah. Tulad ng kanyang pagtawag sa mga tao na bumalik sa iyo, naway tanggapin din namin ang iyong tawag sa kabanalan at pagkakaisa sa aming buhay. Kung paanong siniguro ni Pablo sa mga taga-Korinto ang iyong katapatan, ipaalala sa amin na ang aming tiwala ay nakasalig sa iyong mga pangako. Panginoon,
Tulungan mo kaming ipakita ang habag at awa na ipinamalas sa Awit Kapitulo 103, na maging mabuti sa iba tulad ng iyong ginawa sa amin. Gabayan mo kami ng iyong espiritu ngayon at magpakailanman. Amen.